Welcome back to my channel. This is Faceless Raw, ang inyo pong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay at nagbigay ng mga komento sa ating mga ilang mga vlogging at nasalamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong talakayan. At napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayon dahil dapat na mamulat ng ating mga kababayan pagdating po sa threat na nasa loob mismo ng ating bansa. Ito po yung tinatawag na sleeper cells. Kung merong mga infiltration na nangyayari sa bansa, dahil yung mga sabihin natin na invader, okay? Ini-infiltrate nila yung isang bansa kasi gusto nilang sakupin. Kaya napakahalaga yung mamulat ng ating mga bansa na meron ba talaga na sleeper cells o mga spy, no? O isang click lang ng kanilang government diyan talagang um, ano yan, biglang magta-transform yan. Parang ano yan, parang Transformer. Kung nakapanood po kayo ng Transformer na film, makita nyo po na yung mga robot doon, 'di ba? May kotse, tapos biglang nagta-transform na robot. So parang ganun yung mga sleeper cells. Makikita nyo na parang ano lang sila, nagwo-work dito sa Pilipinas, yung iba naman estudyante, yung iba naman nagbi-business, yung iba naman nasa iba't ibang mga larangan ng industriya ng nasa industriya ng bansang Pilipinas, pero ang totoo niyan, sila po ay mga transformer or mga sleeper cells or spy. Bigla na lang yan magta-transform pag kinailangan po sila ng kanilang bansa na, oh, teka muna, ito, invade na natin tong bansa na ito. Totoo ba? Totoo ba na merong sleeper cells sa bansang Pilipinas? Kung matatandaan po ninyo, ito po ay sumabog, no? Ito po ay bahagi ng ating, he is a former Tourism and Interior and Local Government Secretary of the Philippines, walang iba kundi si Rafael Alunan III, nasabi niya na merong sleeper cells dito sa bansa. At okay, mga kaibigan, ito po ay seryoso. Ang tanong, naniniwala po ba tayo sa kanyang mga ibinahagi sa atin? Marami ang hindi at marami rin naman ang naniniwala. At kung ako po itatanungin ninyo, merong punto. Merong malaking katotohanan yung naibahagi ni Sir Rafael Alunan III. Kaya maraming salamat sa mga ganyang mga tao. I believe that they are a new judges in our time. Bakit? Kasi ito pong mga judges na ito, itong mga hukom na ito, sila po yung lumalabas na nire-raise up ni God na bantayan yung ating bansa sa kahit anumang invasion ng anumang mga lahi. Gusto kong sabihin sa inyo na kaya natin ito tinatalakay, itong mga bagay na ito ay para mabuksan ang ating mga kaisipan dahil hindi natin alam, baka pagising natin isang araw, nasakop na yung bansang Pilipinas ng China. Hindi po ako galit sa China, hindi po ako galit sa mga Chinese people. Marami po akong friends na Chinese at gusto pong sabihin sa inyo na may mga bagay po na dapat lang talaga na maiayos. Okay? Kasi po yung mga Chinese na friends natin, sila po ay mga Christians at sila po ay hindi po under sa communism. Ang bansa pong China ay walang Diyos, mga kaibigan. Mga kababayan, wala po silang Diyos. Kaya wag po tayong matuwa na gusto natin talaga na maging ano tayo ng bansang China, probinsya. Last termino, okay, ng ating former president, no, si Tatay Digong, maraming mga Pilipino tuwang-tuwa na tayo daw ay probinsya na ng China. But wag po kayong matutuwa dahil sa totoo lang po, hindi po maganda na mapailalim tayo, ang bansang Pilipinas ay mapailalim ng isang pamumuno ng komunismo dahil wala po silang Diyos, maniwala po kayo. Okay? Mabuti pa ang Amerika na merong Diyos. No, kaya nga sila tinatawag ng Panginoon ngayon na mag-repent sa maraming mga mensahe ng Diyos, ng mga mensahero ng Diyos ay tinatawag, no, ang Amerika
na magpakumbaba sa Panginoon at humingi ng tawad. There's a lot of preachers that are calling out the attention of United States citizens, especially the Christians, were calling out by these preachers to repent and go back to their God. Why? Because if they don't repent, sabi ng mga preachers, judgment will come in America. So, kung may mga bagay po na dapat nating bigyan ng pansin, ay yung word na bumalik tayo sa ating Panginoon. The word repent means metanoia. Ang ibig sabihin po ay pagbabago ng isip, pagpapanibago ng isip. Imagine, kung ang ating kaisipan ay nasa mundong ito, ang nais ng Panginoon ay ibalik natin yung ating kaisipan na mayroong kaharian ng Diyos, no? The kingdom of God mindset. Bumalik tayo doon sa ating Panginoon. At makikita natin yan kasi ang Amerika talaga naman ay mas in-embrace pa nila yung abortion at in-embrace pa nila yung wickedness at marami pang mga issues na inopen yung doors for the devil. Kaya nga itong taon ng 2024, ito po ay taon ng exposure, no? Paglalantad at marami pa tayong makikita na mga ma-open or ma-unfold na mga tao sa government at hindi lang sa government pati sa mga churches because this year also is the year of acceleration. So, kung gusto nating mapabilis yung pagkilos at makita natin yung kapangyarihan ng Diyos at makita natin yung ma-advance yung kingdom ni God, ni Jesus Christ, ay makita po natin, malaman po natin na dapat na magkaroon muna ng um, exposure. Why? Kasi yung bagay na ginagawa sa kadiliman ay nagiging cause, no, na mahinder yung works ng kingdom ni God. That's why ina-expose din ni God yung ginagawa ng enemy. Kaya itong pinag-uusapan po natin, no, hindi may magandang dahilan o reason si God na bakit na-expose itong sleeper cells sa bansang Pilipinas. At salamat at alam ko na hindi lang naman si Sir Rafael Alunan, Secretary, ang nag-expose nito at marami ring mga tao na nasa ehensya na nag-expose nito at maaaring yes, may mga ibang mga vlogger din, no, na i-consider ko na mga judges, no, mga spokespersons sa ating kapanahunan na nag-expose nito kasi ayaw ni God. Alam niyo po sa Biblia, ayaw ni God na yung mga sinet niya na mga boundaries ay angkinin ng ibang mga bansa. May mga sinet si God na mga boundaries na ayaw niya na angkinin ito ng ibang mga nations. Kaya nga, sabi ni God, yung mga sinet niya na boundaries, hayaan mo lang yan. At yung speaking of boundaries, speaking of walls, pag sinabi po nating walls, ito po ay nagsisilbing protection sa isang kingdom o sa isang bansa o sa isang nasyon. Kaya nga pag ang ating walls, no, ay giba, ito ay madaling mapapasok ng mga kaaway. So pag-uusapan po natin yan sa iba pong talakayan natin dito sa ating episode. So let's go back dun sa ating episode na sleeper cells. Bakit? Alam niyo sa totoo lang, hindi ko na dapat ito iba-vlog pero nakita ko sa isang article, no, ni Manolo Del Rio. Ito po ay sa Manila Standard. At nais ko pong ibigay ang karangalan po sa kanila. Nung binabasa ko po ito, nakita ko na dapat balikan natin ito. Okay? I think this is 2 weeks. Nung nabasa ko na agad ito, gusto ko na siya talaga dapat i-vlog. Pero sabi ko, wag na lang dahil marami namang mga nag-vlog na tungkol dito. Pero katulad nga ng sinabi ko, may narinig na naman tayo. No, una, dininay ng mga Chinese officials na wala daw sleeper cells sa bansang Pilipinas. Tapos, kamakailan lang nakita natin na merong mga nahuling mga Chinese national sa isang kondo na merong mga barel, merong mga paraphernalias, merong mga
may helmet pa, may plug pa ng ano ng China. Tapos ngayon sa Cagayan lang makikita natin na dagsa yung mga estudyante na mga Chinese. Ano nangyayari sa ating bansa? Ano ba ang nangyayari dito sa mga officials ng ating bansa na bakit nila pinapapasok yung ganitong mga na mga kahina-hinalang mga activities no sa ating government. Kaya hindi po ako naniniwala na wala po itong kinalaman sa pagdating sa sleeper cells no. Kasi meron. Ang daming estudyante no sa Cagayan ha. Pero lately ulit no, just lately lang din sinabi nila na wala naman daw. Anong klase 'yun no? Maaaring sabihin ng, eto mga kaibigan, ano, gusto ko pong sabihin sa inyo na kailangan po natin bilang mga anak ng Diyos at bilang mamamayang Pilipino at bilang mga uh, uh, mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Huwag tayong pumayag na baka paggising natin, no, ito yung maraming sinasabi ng maraming mga leaders, no, at pati ng mga vlogger na baka paggising natin Chinese na pala tayo. Probinsya na pala ang Pilipinas ng China. Wag naman. Wag naman kasi wala po silang Diyos. Maniwala po kayo. Marami pong mga Chinese na kaya po sila nagpupunta rito sa Pilipinas ay magnegosyo. Yung iba, okay? At kaya ayaw nila doon sa bansa nila dahil sobrang higpit, walang kalayaan. At gusto pong sabihin sa inyo na maraming mga Chinese Christians sa China. Okay. At kailan lang, ito na nga yung gusto kong sabihin sa inyo, 2 weeks ago, ito yung binalita ng ating magaling na mamamahayag, no? O writer, si Sir Manolo Del Rio. Ang sabi dito sa report na ito, noong April 2, 2024, sabi ron, a group of homeowners at multinational village, babasahin ko po sa inyo, in Parañaque City is appealing to national security authorities NSA. So nag-aapila sila to conduct a serious background inquiry into the throng of draft age male Chinese nationals currently residing in their neighborhood. At hindi lang ito, we're not talking about 7 Chinese nationals, 10 Chinese nationals. We are talking about bulks, no? Ang dami talagang mga Chinese nationals dito sa multinational village. So they are appealing to NSA. Then, sabi dito, let's continue reading. The residents echoed concerns aired by some lawmakers and defense officials on the possible presence of Chinese sleeper agents in key sectors. Recently within the Philippine Coast Guard Auxiliary amid Beijing's aggressive posturing in the West Philippine Sea. Eto, may in-interview. In-interview si Gerald Natividad. Ito yung incumbent director ng Multinational Village Homeowners Association. Sabi dito, sabi niya that Chinese nationals purportedly employed by non-specific Philippine offshore gaming operators, POGO, and currently numbering in the thousands, have already taken over parts of their sprawling subdivision. Imagine that. Ilang pamilya yung nandyan sa multinational village. And then thousands of Chinese nationals yung nandyan. At sabi dito, pag binasa po natin dito, maging sa mga restaurants, maging sa spa, saloons, may gulay, nandun sila. Alam niyo po ba nung may ka-meeting ako na ka-business partner ko dati na isang Indonesian, diyan kami nag-stay malapit sa isa sa pinakamagandang hotel diyan sa MOA, no? Doon sa building na kung saan nag-stay kami. Grabe, ang dami mga Chinese. Meron pa nga kaming pinuntahang restaurant na yung mababasa mo mga menu, walang English, puro Chinese lang. So paano ka o-order? Turo-turo lang nga kami nung kasama kong business partner na Indonesian. Kasi di namin alam kung ano yung i-order namin.
So parang pumunta ka na mismo sa China. Hindi po ako nagbibiro, totoo po ito and I'm not exaggerating. Try nyo po pumunta sa MOA. Mag ano kayo diyan, diyan kayo mag-spend kung nagmi-meeting kayo ng gabi, diyan kayo mag-meeting ng inyong business partner, makikita po ninyo. Ang dami, sobra. At yung pinag-stayan namin na hotel, wala po akong nakitang mga Pilipino maliban sa mga ano yung mga ano doon nagwo-work no sa hotel. Maliban doon, lahat 'yon mga Chinese. So, yung Pogo, ito nga, Pogos have also secured subdivision gate stickers for no less than 800 high ACE-type bonds to service the transportation's needs of their Chinese employees residing in multinational. Yung mga sasakyan nila talagang ang gaganda pa. Ito ngang Pogo, no? Ito yung ginagamit ng nila na transport vehicle doon uh, sa mga Pogo na ino-operate nila. Okay, let's continue reading. Sabi dito, there is an enclave within our village, sabi nung uh, kapitan, called City Garden that is populated exclusively by mainland Chinese. Katulad ng sinasabi ko, yung restaurant, pag pumunta ka doon, wala kang makikitang Chinese na words doon, puro words na pag-order ka ng menu nila, wala kang makikitang English, puro Chinese letters. Wala ka pong makikita na English words. Paano ka o-order? Katulad din sinasabi nitong ano ng itong barangay kapitan, sabi doon, yung nakatira lang doon sa City Garden ay mainland Chinese exclusively, no? Naalala ko pala no, meron pa kaping isang pinuntahan na restaurant, hindi pwede ang mga Pilipino. Eh mukhang Chinese yung kasama ko kasi ano siya may blood din siya ng Chinese, yung Indonesian. And then ako mukha rin naman akong Chinese. Okay. Naalala ko nung pumunta kami tagay muna ang kape. Madalas ako mapagkamalang ano eh. Madalas ako mapagkamalang ano ba? Thai people, no? At minsan Chinese isang beses, no? Pero Thai people and Indian, napagkakamalan akong Indian. Nakakatawa naman. Sabi dito, okay, uh, sabi ng barangay kapitan, sabi niya, this is a part from the numerous houses and tenement structures being rented by them. We have learned that in some cases, 50 or more foreigners are crammed inside these rented housing units, she told the Manila Standard. Imagine that, sa isang rented house, 50. Meron pa nga dito, ang nakakainis dito, no? Ayan, yung mga, sabi naman ng resident ng multinational, si Dennis Sanchez, ang sabi niya, he personally observed Chinese Pogo workers, na-obserbahan daw niya yung mga workers ng Pogo, itong mga Chinese nationals na to, ang sabi niya, seem physically fit, disciplined, and all sport the same military style haircut. So siguro mga 2x3 or 4x6 itong gupit ng mga pang-military cut talaga, no? So hindi po ba tayo ano nito, mababahala nito sa nangyayaring ganitong pagdagsa ng mga Chinese sa ating bansa? Ito pa ang sabi niya, he noted that at a certain time during the day, the foreigners would fall into what appears to be military formation and jog around the subdivision while wearing the same black athletic attire. So nagja-jogging pa sila na pare-pareho yung kanilang suot. And then may one time dito na grabe no. Ay nako. Meron pa daw dito no. Sabi ng isang member, babasahin ba natin to? O sige, basahin na rin natin. Ang sabi rito ni Raimundo Sian recalled that Chinese nationals started moving into their village in droves, sometimes during the Duterte administration, widely regarded as a golden age of Manila-Beijing relations. So, totoo naman yun, di ba? Okay. Sabi ni Sian,
He also pointed out that the Chinese newcomers have largely been rude toward their Filipino neighbors, at times bordering on their bullies. Etong nabasa ko no dito. Minsan daw pag nagja-jogging sila, tapos yung mga sasakyan no, nitong mga Chinese no, kapag napadaan ka dun sa sasakyan nila at ang bagal mo, bababaan daw ng ano na bintana ng mga Chinese nationals no, na nakasakay dun sa sasakyan at tatapunan daw ng bat ng sigarilyo, pipitikan ng bat ng sigarilyo. Imagine that. Yan pa lang ha, yan pa lang yan ha. Paano na pag nasakop na tayo ng ano ng mga yan. Pero wag naman at hindi yan ipapahintulot ng Panginoon. Hindi mangyayari yan. Okay? Sana magising po ang maraming mga Pilipino na hindi po natin kakampi ang mga Chinese na mga ang mentality ay communist. Hindi po lahat ng Chinese, okay? Hindi po lahat ng mga kaibigan natin na kapatiran nating Chinese ganun ang mentality. Pero kung mapapansin talaga natin na may hindi sila magandang gagawin sa ating bansa. Ako mas gugustuhin ko pa yung mga Amerikano kasi meron silang Diyos. Okay? Kaysa sa mga Chinese na walang Diyos. Okay. Tuloy po natin yung basa. Ang sabi naman ni Janet Tayag-ong, the multinational former chief operations officer, admitted that multinational village is a deeply divided community with two factions trying to wrestle control over the homeowners association. She explained that one faction wants to preserve the subdivision's residential nature, while other faction supports putting up commercial establishments, hotels, and other hospitality businesses, and even gaming operations. Alam niyo sa totoo lang, ang lapit lang yan sa airports. Ano pag nagka-war, ano ba yung unang tinitira ng mga uh, ano po ba yung unang tinitira pagdating sa war? 'Di ba yung mga airports, yun ang unang binabanatan? Totoo po 'yan. Bakit? Kasi wala nang diyan mo paliliparin yung mga ano mo yung uh, mga pandigma mong mga eroplano, 'di ba? So kung gusto niyo pong basahin itong article na ito, punta po kayo sa Manila Standard and then i-search niyo lang po sa Google, i-google niyo lang po, may title itong Village Residents Want Chinese Presence Proof. Yan, gusto nilang i-inspectionin no ng national authorities kung ano-ano ba tong personalidad ng mga Chinese na narito sa kanilang subdivision. Alam niyo po, ang lapit lang po niyan dito sa amin. Nasa 8 kilometers away from my place. Very near, sobrang lapit. At hindi lang diyan sa dito sa multinational village, no. Dito po sa Parañaque, ang dami po na mga Chinese na nagkalat at nakatira po sa mga kondo. Sana po sa lahat ng mga institusyon, ahensya ng ating government ay gumawa po tayo ng aksyon patungkol dito. Hindi ito biro. Ang threat po ay nasa loob ng bansang Pilipinas. Hindi lang po nasa labas. Yung makikita nating threat sa West Philippine Sea, sa iba pong talakayan, pag-uusapan po natin yan. Yung threat outside and then yung threat inside dito sa ating bansa. Kaya gusto pong sabihin sa inyo na patuloy po natin ipanalangin ng ating bansa, ang ating mga leaders dahil ang Pilipinas po ay divided. Divided yung ating thoughts, divided yung ating mga leaders, divided maging ang body of Christ sa Pilipinas. Kaya nakakalungkot po. But we are praying for a unity. And when we ask our Lord to touch the hearts of our leaders. So yun lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. Patuloy po tayong manalangin sa leaders ng ating bansa at ipag-pray po natin ang bawat mga Pilipino na ma-open sa makialam, mabuksan ng kaisipan sa ganitong mga bagay. So, God bless po. Ito po si Faceless Ro na nagsasabi sa inyong mahal na mahal ko po kayo at patuloy po tayong patnubayan ng ating Panginoon. Maraming salamat po.